what? We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. Then all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. Then all men might see the truth and know He is the way. who's the way to heaven. We want to see. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted. We want to see. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus. Let's declare His name. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward. Little by little we're taking ground. Every pair of powerful weapons, strongholds come tumbling down and down and down and down and down. Strongholds tumble down in the name of Jesus. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. Then all men might see the truth and know He is the way. We want to see You. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land. Then all men might see the truth and know He is the way. We want to see You, Lord. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus lift. Shout the name of the Lord. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus. We want to see Jesus. We want to see Jesus lifted high. Hallelujah. We want to praise the name of Jesus. Amen. Right now, we will declare the power of the name of Jesus. Hallelujah. Because our Lord is with us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Oh, oh. Hallelujah, Jesus. You are here, and we will praise Your name once again. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has declared we will not be shaken. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Thank You, Jesus. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Hallelujah. Let's declare that He's carrying our burden. Carrying our burdens, covering our shame. He has declared, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Oh Lord, I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will not die. I will declare and lift You high. Christ reigns.
is fighting. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out, declare, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die, the resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die, I will declare and lift you high, Christ revealed, and I am here in Jesus' name. We declare God is fighting for us, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, declare, wala nang lugar ang away sa buhay mo. Because of the name of Jesus, He cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, declare His name. Oh, God is fighting darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, I will live, I will not die, the resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. I will live, I will not die, I will declare and lift you high, Christ revealed, and I am here in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Yes, Lord. We speak the name of Jesus. Dahil kung wala ang ating Panginoon, wala tayo ngayon, wala tayong kaligtasan, wala tayong pag-asa, pero salamat sa pangalan ni Jesus. So we speak the name of Jesus over every situation. Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, mukha man tayong nasa alanganin, huwag tayong mag-alinlangan dahil meron tayong Panginoon na nakaalalay sa atin. Hallelujah. We will sing. We will declare the name of Jesus. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every addiction, Lord, till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. I speak Jesus. Your name is power, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows.
Jesus, we speak your name, Lord. I just want to speak the name of Jesus over fear and anxiety, over fear and all anxiety, to every person held captive, to every person held captive by depression. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus, oh Lord. I just want to speak the name of Jesus over every fear, oh Lord, over fear and all anxiety, to every person held captive, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is healing. Your name is life. Your name is life. Break every stronghold, Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. 'Cause your name, oh Lord, your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, oh Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name, Jesus. We declare the name of Jesus. We shout Jesus from the mountain, Jesus in the street. Declare his name, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak your holy name, Jesus. We worship you, Jesus. We declare your name. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak your holy name, Jesus. Oh Lord, your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, oh Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name, oh Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. He breaks every stronghold, oh Lord. Every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. So I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Your name is power. We declare your name is healing. Declare the name of Jesus. Your name
so, hallelujah, we declare the name of Jesus. Yes, oh Jesus, you are the center of it all, oh Jesus. You're the center of my life, the center of my church, and we declare your holy name. Jesus at the center of it all. Oh, we declare Jesus. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it's you. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus, let's declare Jesus at the center of it all. Declare that Jesus is at the center. Jesus at the center of it all. Hallelujah. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you, Jesus, be the center of my life. Hallelujah. Jesus, be the center of my life. Declare in your life right now. Jesus, be the center of my life. Let this be our prayer. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else, Lord, nothing else matters. Nothing in this world, nothing in this world will do. Oh, you alone, oh Jesus. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you, we declare from my heart, from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. All about you, Jesus, from my heart. Ikaw lamang, oh Diyos. You're the only one I will praise and worship. All about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. So we declare that Jesus be the center of your church. Yes, Lord, be the center. Jesus, be
the center of your church. Every knee will bow and every tongue will confess. Every knee will bow and every tongue shall confess you, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Come on, let's declare the name of our Savior is Jesus. There's power in the name of Jesus. Salvation in the name of Jesus. There's blessing in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. There's glory and redemption in the name of Jesus. Oh, the glorious name, the only name we worship from my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Oh, we worship from my heart. Oh, the name of Jesus is everything I need. It's all about you. Yes, it's all about you. 'Cause nothing else matters. Nothing else but Jesus. Nothing in this world will do. So Jesus, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Oh, you're the only one, Jesus. Nothing in this world will do. Oh, the name of Jesus. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Oh, at the center of. Oh, the name of Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you. For there is power in the name of Jesus. And there is hope in the name of Jesus. There is freedom in the name of our glorious Lord. Oh, Jesus, we praise you. Oh, we pray that you're the center of my heart, the center of this church. This is all about you. Everything we're doing, everything we're singing, Lord. Yes, it's all about you, Jesus.
Jesus, praise and thanks, oh Jesus. It's all about you. Yes, it's all about you. So Jesus, oh, hallelujah to the name of Jesus. Yes, oh God. Church, let us humble ourselves before the Lord right now. Because it is not us that needs to be seen. Hindi tayo ang mabubuhay, kundi ang Panginoong Hesukristo sa atin. So let's declare the name of Jesus in ourselves, in our hearts right now, as we worship, as we start the celebration. And declare the name of Jesus in your family right now. Kung meron ka mang dala na problema, nakabigatan sa iyong pamilya, we declare the name of Jesus in your family right now. Kung meron kang iniisip sa trabaho o eskwelahan at sa iba mo pang obligasyon sa buhay, we declare the name of Jesus, the touch of Jesus in that area of your life right now. Kung ikaw ay may nararamdamang kabigatan sa katawan, sa puso, sa isip, we declare that Jesus is your peace, your freedom, because the name of Jesus is powerful over everything. And that is what we are declaring right now. Oh, the name of Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hosanna in the highest for you. Only the highest praise for our only Savior and Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos. Dahil mahal na mahal mo kami at ipinadala niyo po ang inyong anak na si Jesus upang maging tulay namin pabalik sa inyo, O aming Ama. At dahil kay Jesus, kami ngayon ay pinatawad, kami ay pinalaya, kami ay niligtas, kami ay may biyaya, kami ay hindi nag-iisa. Dahil kasama ka namin palagi, Panginoon. So we praise you. We thank you, Lord. Thank you so much, Lord. You deserve all the glory and the praise. Hallelujah, hallelujah, Lord. And we declare in our lives, Lord, only the name of Jesus will work. Kung nasan man ang mga lugar na gusto mong puntahan namin, kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin namin, Lord God, samahan nyo kami at doon nyo kami itungo. And we declare the mighty name of Jesus in that place, wherever we will go, Lord. Because we will follow you, Jesus. And we declare your name above everything in our life, Panginoon. And even today in this Sunday celebration, we declare your name, your victorious name, O Panginoon. Dahil napagtagumpayan mo na lahat, so we rely and we depend on the name and we declare the name of Jesus in Life in Christ Church, O Lord God. Tinataas ka namin, pinupuri ka namin sa buong araw na ito. Thank you so much, Lord, and we declare our love for you. Thank you. We praise you. Ikaw lamang po ang pinupuri at pinapasalamatan. We pray this in the mighty name of our Savior Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan ng ating Diyos, ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ngayon pong umaga, ang atin pong pag-uusapan, kagaya po ng sinabi ko last week, ito po yung part 2. Ang akin pong inilagay na title ay yung reverence. Pagka daw po reverence o yung bear in mind, ang ibig po sabihin ay itaga mo sa bato. Ganon? Pag sinabing bear in mind, pag sa Tagalog, parang sabing itaga mo sa bato, parang ganito rin. Tandaan mo to. Yan, gano'n. Parang ibig sabihin, hindi siya mapapasubalian.
So, yun pong pinag-usapan natin last week. Pakilagay nga po yung aking teksto at saka yung title natin. Please. Yan. Part 2 yan. So, ang teksto po natin ay yung Psalms 34 pa rin. Next stage, please. Yung slides. Next slides. Yan. Okay. Nakikita niyo po ba? For sure, makikita niyo, nababasa niyo, no? Meron niyang 8, ito po yung 8, yung 8 na yan, yung pinag-usapan natin last Sunday. Yan po yung promise ng Panginoon sa Psalms 34. Yan yung kanyang pangako. God promised to deliver us from fear. God save us from trouble. Nandiyan po yung mga verses, pwede niyong basahin. God sent angels to encamp us. So, tandaan po natin, every believer, merong naka-assign sa ating angels ang Panginoon. Word na, kaya ko sabing angels kasi sabi nung nabasa ko is more than one angel. Hindi lang isang angel, but higit sa lahat, pwedeng 2, pwedeng 3. Bawat believers, may kasama tayo. Yan, nawala. Oy, yan. Pagkatapos, sabi niyan, God will supply all our needs. God will give us abundant life. God will hear our prayer. God will comfort us with His presence. Yung 8 ay God redeem us. From, sabi nga doon, from the grave, from any troubles. Lahat ng mga sicknesses natin, troubles, yung mga obstacles natin sa buhay, mahalaga pong maintindihan natin yan. Ngayon po, promise yan ng Panginoon. But, meron pong malaking question mark, but, yung pag-uusapan natin ngayon, yun yung kondisyon para makuha natin yan. Di ba? Meron itong 8 ring kondisyon, ayon sa Psalms 34, para makuha natin yung promise na yan ng Panginoon sa atin. Meron siyang ibinigay sa atin. So, ready na ba kayo doon? Okay, so ito, number 1. Yan, number 1, yung 8 promises, mapaba sa atin if we genuinely seek the Lord. Genuinely seek the Lord. Ano pong ibig sabihin niya? Sabi ng verse, I sought or pursued the Lord, and He answered me. He delivered me from all my fears. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good things. He will deliver me from all my fears. Ang ganda ng word na pinangako. Sabi doon, to those who seek the Lord will lack nothing. Hindi ka magkukulang. Hindi ka bababayaan ng Panginoon. If you genuinely seek the Lord. Ang ibig sabihin niyang genuinely, pursue. Talagang itinutulak mo na ginagawa mo, pinagsisikapan mong hanapin ang Panginoon. Ibig sabihin, lagi kang nagpipray. Laging kang nakaluhod. Okay, ganito. Sabi ni Paul, di ba dapat ang tao, natututuhan nating mag-pray 24/7? Ano? 24/7. Ang ibig sabihin, 7 days a week, 24 oras nagpipray tayo. Kaya nating mag-pray, even yung sa spirit natin. Sabi nga nila, Pastor, kahit natutulog, yes. Kasi sa isip mo, nagpipray ka. Anyway, mamaya, tuloy na yung life class natin, ano? Tuloy na yung ating week 6 na tayo sa life class natin. Ang topic natin ay about prayer, ano? Prayer. Anong topic natin? Okay. So week 6 tayo, sabi ko nga magbibigay tayo ng konting para maintindihan natin kung ano yung word na, lalo na yung prayer. Mahalaga po ito sa atin. So yan po yung number 1. If we genuinely seek the Lord, yan.
Yan. Maganda yan mamaya. Transform life. The secret of transform life. Maganda yan. Okay. Number 2. Yan. So una, yan, yun yung condition na if we genuinely seek the Lord, yung promise niya, we will never lack nothing. He will provide. Number 2, if we genuinely cry out. Yung kanina, seek. Ibig sabihin, pursue. Ngayon naman, cry out. Parang, ano yan dalawang yan magkapatid. Ibig sabihin, call. Pag ikaw ay nagka-cry out sa Lord, ibig sabihin talagang ang puso mo, umiiyak ka sa Panginoon, sinisik mo yung kanyang kalooban, hinahanap mo, hindi yung kamay ng Panginoon, kundi hinahanap mo yung mukha ng Panginoon, hinahanap mo yung presensya ng Panginoon. Ang sabi diyan, patuloy kang tumatawag. Verse 6, sabi diyan, the poor man called, and the Lord heard him. He saved him out of all his troubles. Psalms po yan ha. Ang pinag-uusapan po natin ay mga awit 34. Andoon lang po tayo. Kasi yung mga verses po na yan, pakikita nyo po yun, yung verse 6 na yan sa Psalms 34. Promise yan ng Panginoon. Genuinely cry out. Marami nagpipray. Tama ba? Kahit nga sa jeep, may katabi kayo, okay ganito. Halimbawa, nagpipray kayo. Bigyan, ito tip lang, tip. Sino po rito yung kumakain sa restaurant? Pwedeng sa Jollibee, fast food, o sa karihan, halimbawa. Kahit na ron. Sino dito? Taas ang kamay. Yung ilan, hindi. Hindi pa nyo naranasan kumain sa Jollibee. Sa karihan, baka sakali. Sa restaurant, meron ba? Sinong hindi pa naka-experience? Ngayon ganito, tanong. Sino ang nagpipray? Hindi sa bahay. Doon sa restaurant. Diba? Ganito. Yan. Paano kayo nagpipray? Ha? Ganyan ba? Dilat na dilat ba mo ta? Meron kasi ganyan. One time, kumakain ako. Natuwa ako doon sa pamilya kasi talagang, sige, kapit-kapit sila ng kamay doon sa restaurant. Kapit-kapit sila ng kamay para nagpipray sila, nakapalibot doon sa lamesa, pipray sila. Sabi ko, bakit kapit-kapit ng kamay? Alam niyo kung bakit? Para daw hindi mawala yung bag. Diba? Tama, ganito. Okay, ganito. Pag nagpipray kasi tayo, bawa, may rules yun, prayer may rules. Ito, technique lang. Pag nagpipray po kayo sa restaurant, I suggest, huwag kayong pipikit. Huwag kayong pipikit. Pagkaaralan nyo, pwede tayong mag-pray na nakamulat ang mata. Nang talagang concentrated sa Lord, sa Panginoon, pinag-pray tayo, pero mulat tayo. Ako, I always practice that. Na hindi ako pumipikit. Rules yan. Bakit? Kasi una, para hindi ka rin naman makatawag ng attention doon sa iba. Hindi ka makadistract. Pangalawa, para hindi mawala yung bag mo. Di ba? Kasi, sa mga fast food, ito mag-ingat kayo ha. Maraming laglag barya laglag susi, laglag barya, laglag bag, Yung kapatid ko nadali dyan sa may San Pedro, McDonald, kumakain sila, may naiwan lang tissue doon sabi nung isang aling medyo malusog, Sir, yung susi nyo nalaglag. Tinignan nung kapatid ko, pag kinuha, tinignan niya, ano na naman siya, I think susi ba o barya. So kinuha niya, tapos dumating yung hipag ko, sabi niya, nasaan yung bag ko? Wala na. Tapos yung sinundan nila, group pala. Alam niyo kung anong sasakyan? Fortuner. Naka-Fortuner. Yung hipag ko naandun yung passport niya, yung lahat ng mga cards, lahat ng importanteng bagay na nasa bag niya. Ito ang maganda.
mabait yung magnanakaw. O pati cellphone, sabi nung kapatid ko, inyo na po lahat ng pera. Lot yung pera, malaki yung pera. More than 50,000 kasi kawi-withdraw lang nila dahil nagpapatalis ng bahay. Yung may-ari ng resort do sa amin. Hindi ganito. Eh, importante yung mga gamit. Sabi niya, inyo na po lahat ng pera. Lahat pati ho cellphone sa inyo na. Pakibalik lang po yung mga IDs, yung mga wallet. Binalik. Dito sa Jollibee sa Pasay, malapit sa MOA. Kaya nakita nila doon sa CCTV yung kumuha. Okay lang. Pero okay lang, nakuha na nila. Kaya sabi ko, anong lesson? Huwag kang pipikit. At bantayan mo lahat ng mga importanteng bagay sa inyo, baka mawala. Di ba nakuha nyo? Okay lang mag-pray ng nakamulat. Wala naman sa rules na kailangan nakapikit ka lagi pag mag-pray. Okay? At sa pa, ganito. Pagka mag-pray ka sa mga public places, sa park, sa restaurant, o saan man, huwag yung parang nagdi-deliverance. Tama? Karin kayo pray ka, huwag yung nagdi-deliverance. Simple prayer. Sabi nung bakit? Kasi sabi niya, nabanggit ko lang ito kasi nga yung genuinely cry out to the Lord, ibig sabihin niyan kasi, call the Lord. Pray. If we genuinely pray na talagang yung pagpipray mo, genuine yung heart mo, for sure, the Lord will answer us. Amen? Pag naa-answer yung prayer natin, lumalakas ang ating pananampalataya. Amen? Kagaya ng last week, sabi ko last week, kung na-delay ang prayer, ang tawag doon, He strengthens our patience. Di ba? Pag ang tugon ng Panginoon ay no, ang ibig sabihin noon, ang Panginoon merong best para sa atin. Pag yung ipinag-pray mo, hindi natugon, meron ang Lord best para sa atin. So, yun yung pong binanggit ko last week. Okay, next. Next one is, if we genuinely draw close to Him and fear Him. Verse 7 and 9. Sabi, ang ibig po sabihin dyan, doon sa close to Him, at saka yung fear Him, sabi dyan, near Him, intimate, devoted, reverence, devotion, and worship. Ibig sabihin, if we genuinely worship the Lord, sabi dyan, the angel of the Lord encamps around to those who fear Him, and He will deliver them. Fear the Lord, you, His holy people, for those who fear Him, lack nothing. Inulit-ulit yung kanina. Sabi dyan, okay, note. Ang word dyan na ginamit ay worship and also intimate and devoted. If we truly devoted to our God, talagang yung mayroon tayong dinatawag na devotion, nag-worship. Ang sabi niyang Biblia, yan, ang kanyang promise. Yung 8 promises na binanggit ko sa inyo kanina, matatanggap natin. Kaya nga minsan, kapag nag-pray tayo, we have to check yung heart natin. Check po natin yung ating heart at saka po yung motive. Di ba sabi sa James, I think James chapter 4, nananalangin ka at hindi ka tumatanggap kasi mali ang iyong motibo. Check your motives when we pray. Sabi nga, when you pray, you have to check your motives. Bakit ka nagpipray? Ano yung ipinagpipray mo? Isa nga, ganito ako prayer ko, Lord, patamain mo lang, Lord, ako ng 100 million sa loto. Yun pong 50 million ibibili namin ng church building. Parang ang ganda naman ng layunin no? Ano, tama ba? Siguro sarap batukan ka ng Panginoon. Di ba ang ganda ng motive? Sino sa inyo yung ganong may prayer? Ang ganda naman ng motive mo, di ba? Pero bakit kaya hindi binibigay ni Lord? Minsan Lord, wag na pong 50 million, 60 million na, patamayin mo lang talaga ako sa loto. Minsan kasi may ginagawa tayo,
Minsan tama ang ating motibo, pero mali ang pamamaraan natin. Tama ba? Halimbawa ganito, okay, ganito. Ako ito, biktima, hindi ko sinasabing hindi ito nangyayari sa akin. May mga pagkakataon na mayroon akong sinasabi sa isang tao, maganda naman ang intensyon ng aking pagsasalita, pero yung pamamaraan ng pagsasalita ko at yung tono ng pagsasalita ko mataas, so ang dating doon sa tao masama. Nakuha nyo? Nakuha nyo ba yun? Lalo na pagka ganito. Ang Pilipinas kasi, imagine mo, meron tayong more than 100 ethnic groups. Ibig sabihin, mahigit 100 tribo ang Pilipinas meron. At bawat tribo na yan, may kanya-kanyang kultura. Iba ang kultura ng bandang, yung mga norte, sa south, iba yan. Bandang east, iba yan. Pagdating sa Mindanao, iba yon, di ba? Sa Kabisayaan, iba yan. Sa Katagalugan, iba yan. Sa mga lugar, iba yan. Iba-iba ang tono niyan. Ngayon, kaya minsan, hindi nagkakaintindihan kasi nga yung way ng ating pamamaraan. Magandang intention, pero yung way ng pamamaraan natin hindi nagiging maganda. Kaya sa halip ng magkaroon ng intimate na relasyon, nag-aaway sila. Gusto mo siyang kurikin, at yung pag-correct mo, tama ang iyong intensyon, pero mali ang pamamaraan. Nakuha niyo po ba? O yung mga magulang, yung tatay, nanay, pag nakikipag tayo sa ating mga anak, depende kasi sa tono ng ating pagsasalita. Parang yung naipararating natin, yung gusto nating sabihin sa kanila, depende sa sa tono. Kaya minsan, ang sagot ng mga anak natin, iba rin ang tono. Kasi iba yung dating sa kanila. Lalo na ang Gen Z. Yes. Yung millennials, itong millennials, ito kami. Kung ayaw mo sa amin, ayaw rin namin sa'yo. Pero kung kukurikin mo kami, hindi, dyan kayo, dito kami. Di ba? Huwag mo kaming ikukumpara sa iba. Ayaw nila yan. Yan yung millennials. Mas matindi ang Gen Z. Mas grabe pa ang Gen Z. Search nyo, tingnan nyo. Sabi ko nga sa inyo, alpha generation na ngayon eh. Di ba? Yung Gen Z, alpha generation na ngayon. Kami mga movers kami, bababait kami eh. Movers kami. Tama? Naniniwala ba kayo doon? Kasi inabot namin yung nagmamano sa mga magulang, yung kailangan ang iyong palda lampas sa tuhod. O, di ba? Yung short namin noon hanggang dito pa, hindi ngayon. Ngayon, ganito na lang short, di ba? Tama? Short na eh, no? Tingnan nyo. Iba pa noon, kumpara sa ngayon. Sabi ko, ano pa kaya yung alpha generation? Paano na kaya? Imagine nyo, no? Kaya tuloy yung mga magulang, ayaw nila, yung hirap sila, kasi meron tayong tinatawag na generational gap. At kadalasan sa mga magulang at kanilang mga anak, hindi sila nagkakaintindihan, kaya nagkakaproblema sa bahay. Di ba? O, lagi sasabihin ng magulang, alam mo, nung kapanahunan namin, sasagot siya yun ng anak niyo, kayo yun, hindi kami. Di ba? Tama ba? Kayo yun, hindi kami. Iba na ngayon talaga. Ay, nako. Kaya, minsan tinitingnan ko. Kasi paano ko maiintindihan itong mga ilang mga kabataan? Pagka, mag-aaway kayo. Okay, next one. Intimate. Mahalaga to. If we genuinely draw and close to Him and fear Him, sabi doon. Number 4, if we keep our tongues from evil of lying. Yan. Lahat ng sinungaling magsabing amen. Ang dami sinungaling dito. Hoy, magsisi na kayo yung mga nag-amen. Kasi hindi kayo, hindi mo kayo dinaintindihan yung tanong ko, Sabi ko, lahat ng mga sinungaling magsabing amen.
Lying. Okay. Sabi ng Biblia ganito, whoever of you loves life and desire to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Sa Biblia, Revelation 21:8. Revelation 21:8. Sa lahat ng mga sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos, sa mga mamamatay tao, sa mga mangkukulam, sa mga sinungaling, sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. 8 yun eh, 8 yung binanggit doon. Lahat ng yung pupunta sa impyerno. Itatapos sa dagat-dagatang apoy, yung 21:8 sa Revelation. Meron dong word na kasamang sa lahat ng mga sinungaling. O lahat ng sinungaling, magsabi uli ng amen. O meron pa rin. Note. May nagtanong ganito, pastor, white line naman eh. O, sino sa inyo ang hindi pa nakaranas magsinungaling? Taas ang kamay. Kadalasan meron nagsasinungaling tayo, no? Minsan ka, white line naman po, pastor eh. Actually, sa Biblia, there is no black or white lying eh. Lying is a lying and lying is a sin, and to all liars go to hell. Pero ang hilip talagang panindigan, ano? May mga pagkakataon talaga. Kaya nga, sabi doon, nalala niyo yung kwento sa langit? Doon sa pintuan sa langit? Sabi doon, pumasok daw yung pare. Uy, sabi ni San Pedro, okay, diretso ka sa langit. Yung kwarto, maganda raw yung kwartong binigay. Yung mga banal, yung mga religious people pumasok. May kwarto. Kaso, ang kanila dormitory, common. Marami sila. Double deck ang tulugan. Pagdating daw nung isang abogado, sabi ni San Pedro, abogado ka. Binigyan ng private room. Wala siyang kasama. Parang luxury room ang binigay. Nagreklamo yung mga religious people doon. Sabi niya, San Pedro, bakit yung kami, mga religious people kami, nagturo kami ng iyong salita, naging mabait kami, mapagmahal kami. Bakit kami, ang aming tulugan dormitory namin, bakit kami double deck? Bakit yung abogado, solo? Sinungaling yan. Sabi niya, sabi niya, huwag kayong maingay. Bakit? Ang dami nyo na ritong mababait, pero yung abogado, isa pa lang. Di ba? Hindi ko naman sinasabing ang abogado hindi maliligtas. Pero sabi nila, if you are a trial lawyer, note, hindi lahat ng abogado, maraming klase ang abogado, may trial lawyer, may corporate lawyer, may taxation lawyer, di ba? Maraming klase ang abogado eh. But if you, a trial lawyer, definitely, sinungaling ka. Kasi yun yung mga atwid babaluktutin at ang baluktot tutuwirin eh. Especially the trial lawyer. No? Yun yung mga ganyan. Note. Sa mga magulang, aminin natin, sino sa inyo ang hindi pa nakapagsinungaling sa inyong mga anak? Hello? Di ba? O kaya naman, ang mga anak, ilan sa atin ang hindi pa nakapagsinungaling? Nagagawa natin. Sabi naman natin, pastor, lahat po ba talaga sinungaling? Pupunta sa langit. Sabi na Revelation 21:8, siguro ang akin na lang consideration, depende sa bigat. Bahala na si Lord. No? Pero note. Ito po para clear lang. Wala sa akin, wala sa inyo, wala sa sino man sa atin ang magsasabi kung sino ang pupunta sa langit o hindi. Amen? Hindi tayo pwedeng maging judgmental. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung sinong pupunta at hindi pupunta, ang atin lang batayan kung anong sinasabi ng Biblia. Amen? Ang ating authority o supreme authority pagdating sa kaligtasan ay ang Biblia. Amen ba? Sabi ng Biblia, if you accept Christ as your personal Lord and Savior, pupunta ka sa langit. Yun ang ating pinanghahawakan. Amen ba?
supreme authority natin ang Biblia pagdating sa kaligtasan. Pero, uulitin ko, isa sa ating mga tenets ay moderation. Gusto ko itong linawing mabuti sa lahat. Pagdating po sa buhay natin dito sa lupa, yung ating values, kaligtasan natin, supreme authority, Bible. Amen? Yan ang ating gabay. Pero, mayroon pa rin tayong ibang mga batas na kailangang sundin. Hindi lang ang sinasabi ng Biblia. Tama? May bawat lugar, bawat bayan, bawat syudad, bawat bansa, may kanya-kanyang batas na dapat sundin ng kanyang mamamayan. Sa tahanan may rules. Tama? Sa eskwelahan may rules. Sa kumpanya may rules. Sa lahat ng mga kapaligiran natin. And we have to obey kung ano yung mga rules na yon. Kaya pag sinabi mong ang Biblia ay supreme authority, ay medyo mag-iingat po rin tayo doon. Kasi nga may mga batas din. Ang mga, sabi ko nga, sa pamilya nakalagay doon. Ano nakalagay doon? Bawal kumuha ng pagkain sa refrigerator nang hindi nagpapaalam. Di ba, no? Papunta sa cabinet, mayroong mga corned beef. May mga dilata dyan. May mga spam nakalagay. Galatians 2:21. Touch not, handle not, taste not. Di ba? Kaya, ito naman ang maganda. Bawal daw kainin yan. Ay, ano kako yung ibig sabihin ng ano ho yan, display. Ito naman ang maganda. Pag nakita nung may-ari, bukas pala expired na. Ay, padala nyo kay pastor. Pastor, hindi pa po yan expired. Bukas pa po. Saka meron pa po yung grace period. Meron akong kasing karanasan ganun. Meron akong ganung karanasan, kaya naalala ko, tawa ko ng tawa. Kasi nga, bibigyan ako ng dilata. Tuwa-tuwa naman ako Isipin mo Ang sarap kaya ng spam, Kaya lang kailangan kainin mo ngayon kasi bukas expired na. Tawa nyo? Hello? Sino may gano'n? May rules. Pagbukas mo ng refrigerator, may nakalagaan, Galatians 2:21. Very religious naman ang dating Holy naman Touch not, handle not, taste not. Meron ba kayong ganon? Sa Biblia, wala. May magsabihin, lying lang tayo. Pinag-uusapan natin. To those who lie, sabi sa lahat ng mga sinungaling, pag-ingatan po natin. Okay, ito kapatid dito, kasama to number 5. If we remain separate from the evil word, ang ibig po sabihin ng evil word ay immoral word, turn from evil and do good, seek peace and pursue it. Wow. Evil word, yan. May sinabi si Pedro, hindi ko na lang sabi ni Pedro, mayroong instruction si Peter, paano mabuhay sa isang mundong makasalanan sa kapanahunan ngayon. Note, sa ating pong kapanahunan ngayon, sabi nga, pag sinabi mong evil word, yung ating immoral life, yung pamamaraan ng ating buhay na hindi maganda. Kasama na siguro doon yung pagsisinungaling, kasama na siguro doon yung mga pandaraya, yung gawang hindi mabuti. Ang ibig sabihin doon, we must separate from the evil word. Yung immoral life natin, yung hindi magandang buhay natin, yung pamumuhay sa kasalanan. Kasi nga, napakahalaga, maganda yung topic kanina, kaya ako natanong Kasi nga, unang-una, bilang isang mga mananampalataya, bilang isang Kristiyano, ako lagi kong pinagpipray, Lord, please help me to live kung ano yung nais mo. Sabi ko nga, minsan lagi kong nakukwento ito. Prayer ko. Lord, kung wag mo kong hayaang mabuhay sa kasalanan, kung mabubuhay ako sa kasalanan, kunin mo na lang ako. That's my prayer. Kahit nung araw pa. Sabi ko, Lord, kung babalik ako sa kasalanan, babalik ako sa dating buhay ko, magiging masama ako, lalayo ako sa iyo, kunin mo na lang ako. At least, pag kinuha mo ako ngayon, save ako, sa langit ako, kaysa nabubuhay ka sa kasalanan.
Mahalaga po ang mabuhay tayo ng may kabanalan, yung righteousness. Although, hindi ko sinasabing hindi tayo nakakagawa from time to time. Kaya nga may 1 John 1:9. Kaya nga sinulat yung 1 John 1:9. Mahalaga, sabi ng Biblia, isa ito sa rules ng mga mananampalataya na bago ka matulog, pray to the Lord. Kaya nga mahalaga yung nananalangin bago matulog at humihingi ka ng tawad sa lahat ng kasalanan mo nagagawa, sa mga nalalaman at hindi mo nalalaman na kasalanan. Para ko yung gabing yung kuhanin ka ni Lord, at least kasama ka niya. Tama ba? Marami tayong nagagawa. Okay, ako personally, ako hindi po ako exempted. Lagi kong binabanggit. Ayaw kong accept. Kasi sabi ko nga, minsan nakakasugat tayo ng damdamin ng kapwa natin nang hindi natin sinasadya. Tama ba? Nakakapagsalita tayo ng mga nasasaktan sila, pero hindi natin sinasadya. May nagagawa tayong mga bagay na nakakasugat ng ibang tao nang hindi natin sinasadya. Kaya po napakahalaga na nananalangin tayo bago tayo natutulog. Kasi sabi, pag nananalangin tayo bago matulog, una, nagpapasalamat tayo sa habag at biyaya ng Panginoon at pag-iingat sa buong maghapon. At nagsisisi tayo sa mga kasalanan na nagawa natin, sa alam naman natin at hindi. Pagising naman sa umaga, nagpapasalamat tayo kasi ang tawag sa pagpapasalamat sa umaga, salamat Panginoon dahil iningatan mo kami ng buong magdamag na pamamahinga at salamat sa regalong buhay, sa bagong buhay at muli ipinagtitiwala mo ang iyong buong maghapon at lahat ng gagawin mo sa Panginoon. Di ba? Kaya mahalagang nananalangin. Kahit hindi mahabang prayer. Kahit maiksi lang na prayer. Yung iba nga, pag nagmamadali, lalo na yung talaga naghahabol ang oras sa trabaho, pagkapaligong ganyan, 2 buhos lang, 1 buhos sabon, 1 buhos banlaw, bihis na. Di ba? Nagmamadali kasi tinanghali ka ng gising eh. Kasi nakipagkwentuhan ka at saka naglaro ka ng ML, kaya ka napuyat. Di ba? Minsan naman, ang dami natin ginagawa. Pero, kahit nasa jeep, kahit nasa bus, kahit nasa sasakyan, pwede tayong manalangin ng taimtim sa ating puso nang hindi nakakadistract sa iyong katabi. Huwag ka magpipray sa bus o sa jeep ng malakas. Sabi ko nga doon, kahit nakamulat ka. Kaya nga ito yung isang natutunan ko doon sa isang mentor ko. Sabi niya, mag-aral kang manalangin ng nakamulat, ng seryoso. Ibig sabihin, genuine ang prayer mo, pero nakamulat ka. Tama ba? Kaya mahalaga po yun. Bakit? Sabi nga, if we remain separate from the evil word, ibig sabihin po, mahalaga yan. Ingatan po natin ang kaligtasang ibinigay ng Panginoon. Ingatan po natin yung righteousness na meron tayo. Amen? Hallelujah. Next one, number 6. If we do good and pursue peace, sabi ng Biblia ulit, turn from evil and do good, seek peace and pursue it. Verse 14. Anong Tagalog nito? If we do good and pursue peace. Ano sa Tagalog yan? Hinanapan ko talaga ng akmang Tagalog yan eh. Hirap po ako. Alam niyo po kung anong Tagalog? Bawal ang marites. No. Anong ibig sabihin? Bawal ang chismosa. Note. Kasi ang ibig sabihin po dyan, do good for others. Sabi, pursue peace. Itulak mo, isulong mo ang kapayapaan. Bakit nasisira at nawawala ang kapayapaan? Una sa mga chismosa. Di ba? Ang ibig sabihin niyan, iwasan mo ang tirain ang buhay ng iba. Tama? Huwag kang maging dahilan na sira. Maraming ganyan. Kapitbahay, may mga inggiterang kapitbahay, may kaopisina kang inggitera, may kaklase kang inggitera. Lahat, marami. Tama ba? At minsan, gumagawa tayo ng pamamaraan para sirain yung kredibilidad ng ibang tao. Tama ba?
Alam mo, yan yung isang dahilan kaya hindi ako nag-artista. Gusto ko tahimik ang buhay ko. Tama ba? Ayaw ko ng controversial. Kaya, kahit may umaalok sa aking mag-artista, ayaw ko talaga eh. Kasi sabi ko, Lord, tinawag ako ng Panginoon para magpastor, hindi para mag-artista eh. Tama ba? Peace, kapayapaan. Yang ibig sabihin, kapag pag mahal mo ang kapwa mo, hindi mo sisira. Tinutulak yan yung pagmamahal sa kapwa. Tama ba? Yung pagmamahal sa kapwa. Kailangan naisip natin yung maging matulungin tayo, mapagmahal tayo. Sino sa inyo ang may kaaway na kapitbahay? Umami na kayo, hindi ko naman kayo kikismis. Kasi may mga kapitbahay na talaga minsan naiinggit, minsan ano? Sino sa inyo yung tinatapunan ng tae ng aso ang inyong pintuan? O tinatamba ka ng mga basura. Ang lawak-lawak naman, pero doon sa tapat ng gate mo pa ilalagay yung basura, no? Tama ba? Meron ba kayong ganon? Ay, simple lang, oh. Pag meron kayong maingay na kapitbahay at meron kayong sa akin pong karanasan, meron palang isang simpleng solusyon. Magiging kaibigan mo ang masungit mong kapitbahay. Alam niyo kung ano? Una, huwag kang pumunta sa kanila para ipag-pray sila. Kasi pag sinabi mo, pwede ba kitang ipag-pray? Bakit? Anong palagay mo sa akin? Hindi nananalangin, hindi marunong manalangin, huwag ganoon. Ang gagawin mo lang, pag nakita mo ngumiti ka, magluto ka ng masarap at bigyan mo siya ng pagkain. O kaya bumili ka ng masarap na prutas at bigyan mo, Sir, napakarami po may binili po akong prutas dito. Gusto niyo po ba? Bigyan niyo lang sila ng gift. Magpakita ka ng maganda at yan, sabi ko sa inyo, karanasan namin yan eh. Di ba? One time na ikwento ko sa inyo sa pinagbuhatan, sa Villa Alegre, may kapitbahay kami. Lahat ng kapitbahay kaaway galing. Nagmumura. Talaga maraming magal. Pero ang ginawa ng asawa ko, may dala akong langka galing Cavite. Binigyan niya. Kumakain po ba kayo ng langka? Oo, masarap yan. Ano yan? Bibigay mo sa akin? Opo. Nung binigyan niya, magmula nung kapitbahay na namin. Kaibigan na namin. At ang bait sa amin. Pag doon sa parking ko, may ibang magpapark. Ay, hindi yan parking. Kay pastor yan. Huwag kayo po magpark dyan. Kay pastor yan eh. O, diba? May parking ako doon. Ay, pinapaalis yung ibang nagpapark doon. Hindi yan sa inyo. Kay pastor yan. Parking yan ni pastor. Naging kaibigan ko. Yun lang yun. Then from time to time na ganon, nagiging kakwentuhan namin, naging ano namin. Pero lahat ay ibang kapitbahay galit. Sabi ko, yun lang pala yung sikreto. Do pursue peace. Pursue peace, kapayapaan. Yung pagmamahal, paramdam natin sa ating kapatid, kaibigan, kakilala, yung lahat. At saka ganito, isang sikreto. Huwag kang makikialam at sasali sa away ng iba. Di ba? May mga kaibigan, pagkakaaway niya, gusto niyo kaaway mo rin. O kahit sa mga kapatid, sa pamilya, kung may nagtatampuhang mga pamilya, huwag kang makikisali. Gitna ka lang. Tama ba? Ganun lang. Ano ipakita mo? Bilang mga nanampalataya, bilang Kristiyano, ipakita natin iba tayo. Okay. Next one. Lapit na tayo. 7. If we have a contrite hearts, ang ibig po sabihin dyan ay repentant hearts. The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Wow. Ang ibig po sabihin yan, durog na puso. Pag sinabing crushed o contrite, ibig sabihin pala repentant heart. Ano po ang ibig sabihin ng repentant heart? Isang tao na may mababang puso, may mababang kalooban, mapagmahal, at hindi mayabang at hindi mapagmataas na puso. Ibig sabihin, humble. Hindi yung nagyayabang. Di ba? Humble lang. Humility.
Meron yan ang binabanggit sa Biblia. Yan yung ibig sabihin ng verse na yan. Meron kang mababang kalooban. Ano? Hindi yung basta na, hindi ibig sabihin ay hindi mapagmataas ang iyong puso. Yan yun po yung sinasabi ng Biblia. Di ba ang Panginoong Jesus, kung makikita natin, kahit anong sabihin sa Kanya, nananatili siyang, nagtuturo siya. Ang Panginoon, pagka nagtuturo, pagka gusto niyang i-rebuke yung kausap niya, anong ginagawa ng Panginoong Jesus? Gumagawa siya ng kwento, parable. Di ba? Pero alam niyo ba, minsan may pagkakataon ng Panginoon na pikon? O, saan niyo mababasa na napikon ang Biblia, napikon ang Panginoong Jesus? Sabi nila, hindi naman napikon ang Panginoon eh. Walang ganon. Ako, nakalimutan ko lang yung eksakto, pero nasa New Testament. Ito yung word ng Panginoon. Alam niyo kung saan? Ito yung word ng Panginoon. Kayo sa inyong mga amang dyablo. Naalala niyo yung word ng Panginoon ganon? Sinabihin niya yung mga religious leader na, ang Panginoon, hindi nila naiintindihan kasi bakit? Kasi sabi niya, hindi naman kayo kasama, hindi naman kayo kakampi. Bakit kayo? Kasi kayo at ang inyong amang dyablo. Parang ang word na ginamit ng Panginoon, anak ka ng dyablo eh. Di ba? Sabi nung isang theologian, sabi, napipikon pala ang Panginoong Jesus. Pero yung word na napipikon, hindi ibig sabihin, okay, ang Panginoong Jesus ba nagalit? Nagalit ba ang Panginoong Jesus? Tama? Nagalit, di ba? Tinubang nga niya yung mga lamesa. Okay, note. Hindi po masama ang magalit. Yung pong word na yan, baka kayo sabi niyo, bawal palang magalit. No. Hindi masama ang magalit. Ang Panginoong Jesus, napikon ang Panginoong Jesus nagalit. Pero huwag kang magkasala. Pwede kang magalit, pero huwag kang magkasala. Yun po yung ibig sabihin. Kasi pag narinig natin, sabi ng Biblia, dapat mababa ang kalooban mo, bawal palang maging mataas, bawal palang magalit. No, it's not. Hindi pinagbawal ng Biblia ang magalit. Ang pinagbawal ng Panginoon ang magkasala. Amen ba? Nagagalit tayo minsan sa ating mga anak, yung mga magulang. Nagagalit tayo minsan sa ating mga kapatid, sa ating mga mahal sa buhay. Ako minsan, naiinis ako, nagagalit ako. Pero ang iwasan natin, magkasala. Amen ba? So, hindi masamang magalit, ha? Hindi masamang medyo mamalo ng kaunti. Yung mga nanay, tatay, okay lang. Sabi ng Biblia, huwag mong iurong ang pamalo sa iyong mga anak. Ano sabi ng word sa Hebrews? Discipline them. Kasi kung mahal mo sila, didisiplinahan mo sila. Tuturuan mo sila. At kung kailangan mo silang paluin, kausapin mo muna ang anak mo. Baka isumbong ka sa pulis. Tama ba? Kasi sa Amerika, pag pumasok ang bata, hindi pa naman ako nakarating, ayon sa kanila, pag pumasok ang bata, ang unang-unang ituturo ng teacher sa mga bata, pag pinalo, magsumbong sa pulis. Kaya ang bata ron, pag pinagalitan mo, sasabihin nila, susumbong kita sa pulis. Sa Pilipinas naman, sana huwag dumating yung ganong sitwasyon. We must discipline our child. Sabi doon, yung ating mga anak, disiplinahin natin, pagkalitan natin kung kinakailangan. Pero iwasan mong magkasala. Pag pinalo mo, huwag mong paluin sa ulo, sa likod, sa hita, sa binti, huwag. Paluin mo sa puwit. Puwit lang. Kasi laman yun, malambot eh. Bagbuto kasi masakit, mahirap. Puwit lang ha. At pag mamamalo ka, huwag kang gumamit ng tsinelas, huwag ka rin gumamit ng sinturon. Kasi yung sinturon kasi pag pinalo mo, di ba? Delikado. Kumuha ka ng kawayan. O kaya kahoy, gumawa ka ng pamalo talaga. Yes! Okay. Yung tamad, pumunta po kayo sa PCBS, binabibiling pamalo sa bata. Nakakita ko sa PCBS gano'n, no? Kahoy, malapat. Malapat siya. Sabi ko, para saan po ito? May verse pa eh. Ang nakalagay na verse doon, discipline your child, sabi doon. Sabi, yan, pamalo sa mga anak. So, hindi po masama. Yung word na yan, wag po natin pagkamalaan. Ang pagtuturo ng mababang kalooban,
nagsusulong tayo ng kapayapaan, meron tayong tinatawag na contrite heart. Ang ibig po sabihin, hindi po kasama at hindi po sinasabing huwag tayong magagalit. Okay lang magalit, basta huwag kang magkasala. Amen ba? At kapag nagalit ka, ito ang iiwasan mo. Note, ito. Please. Huwag kang magsasalita ng any negative words sa iyong anak, asawa o lahat ng tao o mahal sa buhay. Huwag mong sasabihin yung any negative words. Tama ba? Huwag mo sasabihin sa galit na galit ka, mamatay ka na sana, pagtitiri kita ng kandila. No. Any negative words kasi bawat salita na lalabas sa bibig mo, pwede itong magdala ng sumpa at pwede rin itong mag-pronounce ng blessing. Tama ba? Any negative words, huwag lalabas. Kahit na kaninong tao. Kasi yung words natin, powerful. Sabi ng Corinthians yan. Parang bola, pag binato mo, tumama sa pader, pwedeng bumalik sa'yo. Pwedeng tumalbog sa'yo. Ganun yung words natin. Kaya pag nag-pronounce ka ng salita, pag nagbigkas ka ng salita, pag nagbigay ka ng salita, say to it na kahit nagalit ka, positive pa rin. O, paano ba ang positive? Pag ang bata makulit, sasabihin, talaga namang ang batang ito, ang bait-bait. O, di ba? O, at least positibo sinabi mo. Di ba? Ang bait-bait. Pero gusto mo siyang sukalin, ano? At least ang words mo, ang bait-bait. Di ba? Tama ba? Huwag negative words. Last one. Ito na po yung huli. If we become His servants, sabi dito, the Lord will rescue His servants. No one who takes refuge in Him will be condemned. Ang word ay make a God servants. Anong ibig sabihin ng servants? Ang servants ay, ano? Ano bang ibig sabihin ng servants? Hindi nyo alam? Ang ibig sabihin ng servants ay ano? Tagapaglingkod. Di ba? All believers, note, lahat ng mananampalataya, lahat ng tumanggap sa Panginoon, anak tayo ng Diyos. Amen? Lahat tayo anak ng Diyos. At lahat ng anak ng Diyos ay servant. Tama ba? Anak ka ng Diyos, pero servant din tayo. Kanino tayo servant? Servant tayo sa Panginoon at sa ibang tao. Hindi tayo, kaya ang ano sabi ng Biblia, huwag kang umasta na kagaya ng isang boss. Di ba? Ang gawin mong ugali ay maging parang isang servant na paglingkod. O yung ulit, babalik tayo doon. Ang isang servant ay mapagpakumbaba. At ang isang servant ay naglilingkod ng masaya. Tama? Pag nagbigay ka ng kape, huwag mong duraan. Tama? Hello? Okay. Be a servant. Hello? Tama ba? Kasi ang isang mababa ang kalooban at ang isang mapaglingkod sa Diyos ay pinagpapala ng Panginoon. Yung 8 na to, kapag nasa atin, ano yung 8? Pakita nga uli yung unang-unang slides, please. Yan. So may 8. Yan yung magkatapat. Yan yung promise ng Panginoon kung magagawa natin yung 8. Psalms 34 yan ha, hindi galing sa akin. Psalms chapter 34, doon natin yan makikita. Mga verses na yan. Sabi ko, ganun pala. Kaya kapag nag-pray, may answer.
Ano? So let's pray. Ano? Sige po, ganito. Pwede ba tayong tumayong lahat? Tayo po'y mananalangin lahat. At bago po tayo manalangin, awitin po natin itong isang paborito nating awitin. Itong awiting to, napakaganda po nito. The goodness of our God. Hallelujah. Then habang inaawit po natin ito, checkin niyo po yung sarili natin. Meron po ba tayong mga naging kasamaan ng loob? Patawarin natin sila. May mga tao bang nagagawan tayo ng hindi maganda? Then, iayos po natin yung puso at yung buhay po natin. Sikapin po natin ang mabuhay ng may katwiran at malinis sa harapan ng Diyos. Maging mapagpatawad at mapagmahal po tayo sa ating mga kapwa. Magtanim po tayo ng kapayapaan at ng magmamahal. Isulong po natin ang kabutihan para sa ating kapwa. Hallelujah. Awitin po natin ang goodness of God. I love you, Lord. For your mercy never fails me. For all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, oh Lord, all my life you have been faithful. All my life you've been good, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, Yes, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice, Thank you, God, for your I goodness. love your voice. Thank you, Lord, for your love. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. All my life, oh Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, oh Lord, all my life you have been faithful. We declare all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, thank you for your goodness, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running
God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Yes, Lord, your goodness is running after us. Dama po namin, Panginoon, ang iyong kabutihan sa amin, ang iyong kagandahang loob. Sa bawat umaga, Panginoon, na ginigising niyo po kami, na taglay ang buhay at ang lakas. Sa bawat pagkain na inihahain sa aming hapag, Panginoon, ang bawat patak ng ulan, ang bawat ihip ng hangin, Panginoon, ang bawat sikat ng araw ay katunayan ng iyong kabutihan sa amin. Yes. Katunayan ng iyong katapatan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Ang iyong salita, Panginoon, ay totoo at makapangyarihan, at kahit kailan ay hindi ka nagsinungaling sa amin, o ang iyong salita ay hindi naging dahilan, Panginoon, o naging kasinungalingan sa aming lahat. Sa halip ito, Panginoon, ang katunayan ng iyong pangako at ng iyong katapatan. Kaya Ama, tulungan niyo po kami na mabuhay ayon sa iyong kalooban. Mabuhay po kami, Panginoon, na taglay yung tinatawag na katwiran ng aming buhay, yung kalinisan ng aming mga puso. Turuan mo rin po kami na matuto kaming magpakababa. Hanapin po namin at gawin po namin kami tagapagtanim ng kapayapaan at makita sa amin, Panginoon, ang tunay na pagmamahal sa aming kapwa, sapagkat yan ang iyong kalooban sa amin. Salamat po. Salamat ng maraming. At anuman, Panginoon, ang mga dalangin at saloobin ng iyong mga anak, amin pong ipinagtitiwala sa iyong lahat. Salamat po. Ito po ay ang aming hinihingi at dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede po tayo makaupo sandali.